Yesterday, wala nang traffic halos sa Quezon Avenue to Commonwealth. Ngayon, kamusta ng situation comparatively to other days? Yes, Diego, Angela. So far, no, as of this morning, pakita lang natin sa ating likuran. Ito yung current situation ngayon dito sa kahabaan ng Commonwealth. Makikita natin na free-flowing naman yung daloy ng trapiko at may sufficient naman na mga taxis at mga jeepees at mga buses na umiikot sa mga oras na ito. Pero kaninang umaga, naramdaman nga natin yung dami ng mga pasaherong nagtatsagang makasakay ng mga PUV at mga public utility buses dahil so far kaninang umaga talagang etong kinakatayuan natin na to talagang punong-puno ng mga pasahero na talagang matyagang nag-aantay dahil yung ilan nga sa kanila sa mga nakausap natin is more than 30 minutes nang nag-aantay makasakay lang ng buses. So iba naman talagang tanggap na nila na hindi sila aabot dun sa kanilang tamang oras ng trabaho kaya nga kanina minimessage na raw nila yung kanilang mga opisina o yung kanilang mga eskwelahan na malilate sila ng konti dahil nga nahihirapan silang makasakay dito nga sa PhilCoa. Pero so far, sa mga oras na ito, Diego, Angela, kumonti na at mas maluwag naman na yung daloy ng mga pasahero dito. Plus, may mga nakita rin naman tayo mga nag-iipot na free rides mula sa iba't ibang mga government agencies. So dito kanina, may nakita tayong poster ng PNP na merong rutang mula dito sa PhilCoa papunta naman sa Cubao at meron din tayong mga nakikitang umiikot na bus mula sa Congress na biyaheng Fairview naman papunta naman yan sa Welcome Rotonda. Diego, Angela. Evan, may mga nakausap ka bang commuters dyan today na maaring magsabi sa atin kung kamusta sila, paano ba sila naapektuhan nitong krisis na ito? 'Di ba? Ano ba yung mga hinaing nila ngayon? Sa ngayon kasi, Angela, ito kakarating lang kasi ng ilang mga pasahero dito. Pero doon sa mga nakausap natin kaninang umaga, talagang simula daw talaga nung Monday, no? Medyo naramdaman na raw daw talaga nila yung bigat o yung hirap nung pagko-commute. Kaya naman daw yung iba, inagahan na raw nila yung pag-alis sa kanilang mga bahay para kahit paano umarive sila sa kanilang destination at sa kanilang mga kanilang mga eskwelahan at mga kanilang kinakatrabahuan na mas maaga. So far, ito, try natin interviewin si Sir. Okay. Sir, good morning, sir. Sir, excuse me. Sir, good morning, sir. Ivan Tarique, reporter ako sa 1PH. Sir, baka pwede ka ma-interview, mabilis lang? Sir, bakit bumabiyahe kayo ngayon pa rin kahit medyo mahal na yung pressure produktong petrolyo natin? Kaya lang natin. Pangkain lang, sir. Pero sir, hindi kayo sasama doon sa Tigil Pasada ngayong araw? Titigil kami. Titigil din. Paano discard niyo, sir? Ngayong umaga, babiyahe kayo, tapos mamayang hapon, hindi na. Nakailang ikot ka na, sir, ngayon? Isa pa lang. Tapos mamaya, mga ilang target nyo, sir, makaikot kayo? Hindi na. Pagkaray na. Pagkatapos lang. Alright, sige, sir. Maraming salamat, sir. Thank you po. So, Diego, Angela, ganun yung diskarte nung ilang mga super natin na PUV na nakausap natin simula kaninang umaga, no? Ang gagawin nila ngayong umaga, pabiyahe sila at pagdating nga ng tanghali or hapon, gagarahin na raw sila. Yan daw yung kanilang pakikiisa doon sa Tigil Pasada nga dahil nga sa taas ng presyo ng produktong petrolyo sa ngayon. Diego, Angela. Yung mga commuters ba natin, Evan, suportado nila itong malawakang Tigil Pasada ng mga jeepney drivers, maging yung mga TNVS at ay iba pang mga sumasama sa kanila? Alam mo, Angela, iba halo-halo yung kanilang sagot dito. No? Yung iba, naiintindihan daw talaga nila dahil yun nga, tumaas na nga daw yung presyo ng produktong petrolyo kahit nga daw yung pagtaas, kung sakali man itaas yung presyo ng pamasahe, no? Naiintindihan ng ilang mga pasahero. Pero at the same time, may ilan naman na nagsasabi na nahihirapan sila dahil nga umagang-umaga pa lang, papasok pa lang sa kanilang mga eskwelahan at mga trabaho, pakiramdam nila, pauwi na sila. Ganun daw ka-intense or ganun daw kalaki yung nangyaring epekto sa kanila nung natong Tigil Pasada ngayon dahil simula Lunes pa nga lang daw, talagang naramdaman na raw talaga nila yung hirap sa pagsakay, lalo na kahapon kung saan talagang mas lumala at mas naramdaman nga yung pahirap sa napagsakay ng mga computers sa atin.